ka naman dito sa Disney, no? Student, gano'n, palang. Ang alam ko si Lionel yun, at hindi pa nga yata siya college lang din siya nagpasa. Tapos, I think basta madami namang history sa comics na high school nang nakapasok. Lalo na noong 90s. British ka ba? Ba't college? College. College sa amin yun, eh. College. May nag-offer na sa'yo, drawing kapalit bilat. Wala. Sayang. Wait, what a deal. What a deal. Tanong yun. Usap tayo mamaya. Baka gusto mo mag-drawing rep. Ano yung word of the day? Balet. Dami na nangyari ngayon. Hindi ko na maalala. Dami na nga nating news feed na hindi na pag-usapan, eh. Ano ba yung mga ano ngayon? Ano ba ang bago ngayon? Yung wala na yung kay Kiluwa eh. Ano na eh, nalipasan. Hindi, pinapa-cancel yung ano, yung MJS. Kasi, Parang, alam mo, pinanood ko yung KMJS. Balansi naman yung pagkakakwento. kinakancel sila kasi mas pabor sila kanino. Sinabi na Doon sa aso, ano ba ang masasabi mo sa mga fur parents? Mahilig ako sa aso, pero wag ninyo ako matawag-tawag na for parent. Kaya simula ngayon, fur parents Ryan. Oh, 8 years old pa lang may aso na kami. 8 years old pa lang ako may aso na ako. So, hindi ako for parent. Ako ay master. Tapos yung aso ko siya. I'm his human. Hindi, fur parent eh. Fur parent eh. umiyak. Umiyak na namatay aso mo eh. Syempre, alaga. Namatayan ako ng alaga. Higit pa siya sa tao. Fur parent lang yung iiyak. Alam mo, napubusit ako dun sa ano, may nag-share na ulit nung ano ko, yung picture ko with Hachiko. Yung sinabi ko kung sa Pilipinas to, kaldereta na yun. May nag-share ulit, galit na galit din siya sa fur parent. Sabi niya, putang ina ng mga fur parent yan. Kaya ayoko parang si Ryan Reps din, ako, simula bata pa lang may aso na ako, pero ayoko nagsasali ng mga FB group ng mga fur parent, lalo-lalo na yung mga putang inang may-ari ng Shih Tzu na yan. Bakit ba lahat ng may-ari ng Shih Tzu na yan, matatabang baliw na babae? Ganun yung sinabi. Sabi niya, Hindi ako may sabi nito, ha. sabi nung nag-comment. Sabi nung nag-share, andun yung mukha ko. Tangay na. Pero parang pag nung nabasa ko yun, sabi ko, oo nga, no? Sira ulo ka. So, Kasi nakakainis pa rin nung pumutok yung Justice for Kinuha. Lahat, alam mo yung mga fur parent na yan, ginagawa nilang tungkol sa sarili nila yung trahedya ng ibang tao. Di ba may mga nakikita ako, nag-post siya, kaharap niya yung 6 na Shih Tzu niya, tapos nagdadasal sila, sana po, Lord, makamit na po ni Kinuha ang justisya. Ano sabi ng mga aso? tapos ano, Gutom na kami, putang ina mo! Dasal-dasal ka pa dyan! Tabla lang naman yun eh. tapos nagpatulong siya tumayo kasi nga, taba. Sabi to, nung nag-share. Oo, Sabi to nung nag-share. Alam mo talaga, Pali-pali na nag-share. nakalimutan ko na. Hanapin ko, para totoo yung ano, parang Hindi, nandiyan yung edit. Makikita naman ng mga cool pals yan. makikita nila yun. Kinaka-cancel pa nga ako ng mga tao, nabubusit ako dyan sa, kasi nag-joke ako, alam mo yun na si Kilua, di ba? Si Kilua ay karakter. Karakter sa anime, sa manga. Hunter x Hunter. yan. Kilala, favorite mo si Kilua? Sa palagay mo, Hindi ba Hunter x Hunter yun? Hunter to, pero Hunter is Hunter tao. Di ba ano ba? Gandaan mo. Ano? Hindi, pares naman. Oo. Alexandro kaya. Mali ba ako? Tama. Tama kayo na lang. Hindi, sabi nga nila Hunter x Hunter yun. Parang, yun. So anyway, nung nakita ko nag-trending yung hashtag Justice for Kilua, hindi ko na tinignan, hindi ko na pinost, hindi ko na kilik. Sabi ko, ano lang to baka, ay, may bagong manga.
O may bagong kasi alam ko namatay na yung creator ng Hunter x Hunter. At hindi raw tatapusin. Hindi tatapusin. Sino tatapo? Ay, naku nga pala nalaman ko. Hindi nga raw tatapusin. Sabi nung nakita ko yung kala ko tapos na. Eh, siguro tutuloy na. Sabi ko buti naman. Hindi, nag-post ako. Tapos nung nalaman ko na tungkol sa aso, hindi nag-post ako ng sobrang nakakagalit yung hashtag Justice for Killua. Akala ko may bagong anime. May bagong episode yung Hunter x Hunter. Di ba para simpleng misdirection lang naman yun. Ginamit ko na yung sobrang nakakagalit. Nag-comment na yung mga tao na follower mo ako James pero this is not it. Magdadasal mo na ako kasama yung mga shih tzu ko. Alam mo nung tinep yun, ang daming typon, tabak ng daliri niya. Sobrang far stretch na yung napapansin ko every week akong kinakancel ng mga tao ngayon sa comment. Kanina meron din yung may balita na sinuspend yung klase kasi mainit. Inisip ko tuloy minsan, doon ka na lang tinitigasan pag kinakancel niya. Totoo na nga, tinitigasan na nga ako kanina kasi lalo na pag sobrang kapag sobrang Ridiculous. ridiculous na far stretch na yung sobrang pagkaka-offend nila. Parang Pilip. Ang offend sa akin, sabi ko dun sa caption ko, sana pwede pala yung mag-cancel ng suspend dahil sobrang init. Sana dati pa nila ginawa yan, hindi sana umitim yung mga batok namin ng elementary. Tapos may nag-comment, May ibang batok niya. sabi ko hindi siya. Sabi niya, alam mo James, follower mo ako. Ikaw na naman. Pero hindi ba nag-unfollow na? At nag-agree sa akin ang siyang coaching. So, Alam mo James, follower mo ako, pero this is not it. Kasi Lagyan mo ng hinga. yung wife daw niya, kasi hindi naman porket maitim ang batok, galing na sa initan. Paano naman daw yung mga may sakit, katulad ng asawa niya, yung asawa niya merong Hepatitis. POS, Picos. May ganun pala sakit mo man. itim. Patokitis. Ayan ha. Tense looks lang yan ha. Paano kung yung asawa ko merong itim batokitis? Paano yung asawa ko merong PCOS? Hindi naman lahat ng maitim na balok nagagaling sa Alam mo, kung ako yung asawa niya, ako yung mau-open. Dahil maitim na batok lang kagad, ako kagad naisip mo. Ako hindi ako nag-react, hindi ako nasaktan. Ako nga maitim ang batok, hindi ako na-offend. Pero pagabot mo yung Picos. Sabi ko na kaya nahirapan ako magbuntis Naiinos ko Kaka-leggings ka. O hindi Delayed daw si Carla. Ayan. Ako hindi ako kakatok. Malay mo naman, di ba? Huwag ka kumatok Kayo ikaw nag-joke, ayaw mo rin matuloy. Kasi sa kanya ako hiram ng kuya mo man. Pandaya ka. Hindi mo ba alam nyo? Kasi yung joke hotman ka. Ikaw ang nagdasal nito. Grabe na ma-open yung mga tao ngayon. Pero sana kung pwedeng masuspend talaga dati yung klase. Dahil mainit. Hindi sana maitim yung bato ko. Alam mo, hindi lahat ng itim ang bato. Kasi dati, hindi pa ganong kainit. Parang feeling ko hindi pa ganong kainit dati. Kaya walang nagsususpend na. Hindi pa ganun kaarte dati. Oo. Baka ayaw lang ayaw lang maamoy ng mga teacher yung mga mababaw. Hindi, pero iba talaga init ngayon. Hindi, iba talaga. Delikado rin. Pero nafe-fail natin makita yung mas malaking problema. Mga classrooms sa public school, hindi well ventilated. Masyado masikip. Oo, nagkakapikos ang mga tao. Bata pa sila! Hindi po makakapasok ang anak ko ka nagkatipos. Diba? Dyslexic ha? Imagine mo, sa private school, wala akong narinig na cancellation. Puro sa public school. Kasi uso na sa private ngayon yung aircon Oo naman. Hindi, saka Overcrowded. Overcrowded Overcrowded na yung body. Ibang klase ng hangin sa loob.
sinasapian Nakapasok sila. na ako sa, ano, Public. sa public kaso, talagang ang asim din talaga. Ano yung high school yan? Kamakailan na. Bakit? Anong ginawa mo? naman ang... Maghahanap ako ng miss... Wag na. Nangitim ba ito kahit Hindi, alam mo hindi, may kinuwento sa amin nung bata ako. Sa public, hindi ko alam kung totoo to sa public school daw, sa sobrang crowded, may nagkakatuta na sa likod. Nasobra naman niya. Kaya ka pumunta! Sa bagay, Ano kung, to kwento pag brown out? kung 80 yung estudyante, 80 to 100 minsan meron talagang Class! Puta na ba? May nagkakatuta na naman sa likod Hindi, pero may ganyan, pag sobrang crowded, umiinom sa likod. Ay, Oo. Tapos kasama magkakatuta. Paano ba yan? Nasilaw. Nag-iinit yung katawan ko eh. Saka na, Robert. all boys, no? Wala man lang na alarma sa likod no? Kasi dati, pag sa likod ko, yung nung college kami yung gumagawa ng mga na-drop out. usually matanda na, tapos umulit, tapos 18 na, tapos second year high school. Oo. Gusto naman yun ang ibang experience ng second year high school. Siya na yung pinaka-cool kasi, Oo, lalagay pa sa bote ng C2. Wilkins. Pero kung hindi, Wilkins kapag ano, gin. Kanya ba't nalulusaw yung Wilkins mo yung no? 6 na galon. Puro gin, ano? Siguro, mas apektado dito yung mga C80. Hindi pa yun ang parusa pa dyan sa araw. Wala na akong nakikita na sa CA. Ginalik na nila pero ano siya, Hindi naman mandatory ito. nakakatawa nga kasi nakita ko sa kapatid. Tapos papasok ko na sa COCC pa. Nakakatawa rin kasi May discount siguro ngayon. saka nakakatawa, pag nakasalubong ko, babae. May sigo ito. Oo, di ba? Pwede pa to. Kumbaga parang kasi, di ba, hindi mo expect na yung mga high schooler na especially babae mo express din. Again hindi ako nagsabi nun may nag-share Oo, lang. may nag-share. Oo. Ang nagsabi talaga nun, ang talagang may opinion na si per parent na yun. Oo. Ano ba naramdaman mo doon kay Kiluan? Tabla lang sila may rabies si Kilua, tapos tadhana niyang makita yung tanong. Alam mo, hindi pinanood ko yung, yung video. Feeling ko si Kilua, hindi naman siya rapid na makakagat. Kasi nakita ko parang nagwawag yung tail niya. Sila kapag Karutan. May bait yun yung mawag niya yung tail niya. Magagalawin ko kung doon lapit niya. Ano parang sa akin, hindi pinakita yung full view. Pero kung titignan mo siya, parang hinahabol niya lahat ng nakikita niya sa kalsada. baka naman amoy dahil yung mga tao. Oo, parang feeling, hindi. Parang ano lang kasi yun Puro pek-pek Siguro kaya pinacheck nila po kasi sa mga kwento, pinangahapon nila tayo si Seth yung sintomas ng labis, pinacheck nila. Kasi lahat naman na magiging kaso, pagpapahukay kasi para sa akin. Ang sabi naman daw dun sa post, Ang dami na. na-contaminate. Pero yun ang stretch na para sa akin. Oo, kasi Putang na di sana huwag na natin ipag-score anti-rabies at hulaan na lang natin yung narrative. Alam mo, yung usapan na yan, parang sa huli, parang gusto na lang maging tama ng mga oo, per parent. O napahiya lang sila kaya tutuloy-tuloy na nila yan. Ito karamihan. Mas mo pa yan per parent na. yung Sige, rabies, pagtulungan niyo ako mga for parent, pagtulungan niyo ako. I-cancel niyo ako lahat. Alam mo kung ano, nakita ko dyan, pustahan karamihan ang nakita ko dyan, mga pinklawan. Yung mga nag-post sa Facebook page ko na mga Justice for Kilua, mga pinklawan. Yung Oo. pinagpipilitan yung narrative, ganun din ang Oo. ginagawa ng mga galit na galit kayo kay BBM. Yung alam mo mga napasubo na lang. Hindi naman dapat magalit kay BBM Kasi siya Dahil ang solid tulad- tayo. Oh. BBM! BBM! So, Si Billy Boy Magnaye. Yung parang di- pakikatiray. yung totoo, Double down na lang. Kumakuwak ng aso. Ang feeling ko- Kumakuwak ng aso. ang feeling ko, napasubo na yung boss na
na hindi nila inaalam yung buong informasyon. Kaya ipinipilit lang nila yung Narrative nila. Oo. Double down. yung veterinaryo na rin nagsabi na hindi ka pwedeng makontaminate na magkahawakan ng rabies due to contamination. Kailangan talaga na magat. Diba? So yun na yung veterinaryo na mismo nagsabi. So para sa akin, paano magkaiba? But as a fur parent, it hurts pa rin. Hindi, totoo. Kay Ryan Rems, oh, kamusta Ryan Rems? Tapos ito nakakatawa. Ito yung observation ko. Yung pag tinatanong yung tanod na ng reporter, naninindigan ka, talagang kinagat ka. Yung tanong, naninindigan ka. Kumbaga parang duda pa sila na kinagat siya ng aso. Nakita niya yung TV Oo. niya, may ganun pa. Naglagay po kasi ako ng peanut butter sa Pero, tanod ko. Kaya ako hinabol ng... tapos, itong fur parent na tinatawag nila, nung tinanong kung pina-rabies siya, sabi nila, opo, pero kapatid ko lang po dahil marunong sila. Kapatid ko yung narabish yan. Sila lang nag-inject. Ano yung frontline? Pero ang nakita ko, sabi ko, teka lang, bakit yung sinabi nung tanod na agad siya, hindi pinaniwalaan, pero ito sinabi niya, merong rabies siya, na walang record, pinaniwalaan. Diba? Parang nasa akin, parang unfair naman. Bakit sinabi niya ng fur parent na, pinaano namin ng rabies siya. Ganun, di nagka-rabies siya due to contamination. Alam mo Hindi kasi, man lang walang duda na talaga, bakit pinaanohan niya yan? Eh wala siyang record, dahil sila lang. Kasi wala silang pakialam sa facts. Gusto nila nila yung sumasanayan sa natin. Kaya yun yung parang nakita ko, kaya ano ko kasi siyempre may mga joke lang sa bago na na-explain ko sa kanila, baka sobrang one-sided naman yun. Dapat yung... Tsaka reality man lang, puta, ikaw ba siguro ng aso? Ewan ko lang kung... oo, parang tingnan nyo kasi sa perspective din ng tanod. Meron nang inatake yung yung namatanda, humingi ng tulong, andun yung tanod, sasaklolo. Di ba pinapalayo nga, nakikita naman sa system, pinapalayo na eh. Papansinin mo, hinahabol na nung aso kahit sino eh. Pusa, tatawid doon. Tapos bilang may aso, tatawid doon. So, nung hinahabol nung tanod, parang nung observation kaya hinahabol ng tanod yung aso. Kasi kung ano na hinahabol eh, kaya hinahawi niya yung tao, kaya pakita. So kaya nung nakita siya ng aso, kung papansin mo yung video, tinalon siya ng aso eh. Oo. Di ba? Tsaka kahit playful yun, kasi may mga tao talagang takot sa aso. Na kahit gaano ka playful, kahit damba, sisigaw yan, magwawala yan. Kasi yung pinsan ko ganun eh, na nadambahan lang siya, sabi, hindi mo nangangagat yan. Ikaw, sa sarili mo, alam mo naman hindi mangangagat yan dahil fur parent ka rin. Dahil simula nga ngayon, ang ibig sabihin ng fur parent ay pagtindig. Ilan mo gago. Hindi, pero pag kunyari yung gano'n na dadamba sa'yo, hindi mo naman alam kung ikaw ay takot lagi sa aso, hindi mo naman alam na playful banter lang yun ang aso. Saka dapat nakalish. Dapat nakalish lagi yung aso. Saka cola. Cola, Para diba? alam mo kung kanino. Di ba? Tsaka dapat yan, ang pinaka-blame talaga dyan, dun sa owner. Dahil, ba't pakakawala? Hindi, okay lang yung nakawala eh. Pero yung pag-administer mismo nung anti-rabies siya, kasi sila lang. Para sa akin, cruelty to animals yun eh. Iisipin mo, kayo lang mismo. Ang sa akin, Jeeps, oras na makawala na yung aso sa labas ng bahay mo, responsibilidad mo na yan. Kung Oo, ano man ang gagawin. mangyari sa aso, Oo. at kung ano man ang mangyari sa mabibiktima ng aso. Accountability. Accountability. Oo. Ako Ako hindi ko i-justify yun eh. yung aso ko kasi may lahing pitbull siya. So, mini-mentally condition ko na rin sarili ko na pag nakawala yun, papatayin siya ng lahat. Okay. Mangangagat talaga yun kasi untrained siya. At tinuruan ko siyang maging wild. As a fur parent. Yung something new ah. Pero totoo, yung sa pagdating sa ganyan, medyo one-sided. Na hindi ako na ano. Kasi bago yung kay Kilua, yung 2 years old na inatak ng 4 na aso. Tanggal yung tena, sugat-sugat yung mukha. Tapos, yung may-ari, sasagutin lang yung medical expense. Di ba dapat kulong din yung may-ari? Kasi Kaya na mayari yun. para sa akin dapat kulong din yung may-ari. Bakit? Kutsang na, tanggal yung tenga nung anak ko. Tapos, sugat-sugat yung mukha. Hindi na siya makakabuhay ng normal. Tapos, babayaran mo lang
illegal niya. Kulong dapat din yung may-ari. Di ba? Dapat meron din ganung penalty yung mga may-ari ng aso, lalo na kung grabe yung yung last year, natutulog yung bata sa sa loob ng Kulungan ng aso. Gasolinahan. Hindi, gasolinahan. Kasama yung magulang may stray dog, pumasok doon sa loob kung saan natutulog yung bata. Patay yung bata. 2 months old lang. Kinain ng parang sinakmal ng aso. Tapos pinalabas doon sa media. Aswang. Nasaan ang post para sa akin dito? Ano yung sinasabi mo doon sa picture? Sa picture ni Kili? Oo, sa picture ni Kuliwa, talagang kakampi ka doon sa aso kasi nakabotay. Kahit sabihin mo may 5 kinagat niya, putang na nakabotay yung picture. Kakampi ka doon sa hindi sa tanod. Kung yung tanod nakabotay, nilatad ka. Macho dancer yun. Oo, sabi na, dito ako, sana nakabotay ito eh. Pero kami na, binotay yung aso eh. Hindi, na-imagine ko lang ano kaya kung gwapo yung tanong. Nasa nakabotay ba? Oo. Wala, laban yung aso niya. Pero yung sa akin, sipi mo straight Habang ini-interview yung tanod, hawak niya yung picture frame niya na nakapote siya. Sipi mo to asong as-in, pumasok. Tinatay yung 2 months old na bata. Parang months pa lang. Nasaan ang mga senador na concern? Dahil dito kay Kiluan, nagdala sila ng kaso Senado. Oo nga, no? Meron pa sila mga statement. May ganun ba? Oo, meron. Pinangina. Tapos Eh, yan, ito, nawala bigla nung ito, asong kalye, pinatay yung bata. Walang hashtag, walang kahit ano. Wala man lang call for action na tanggalin lahat ng mga asphalt sa Dapat kalsada. ang dinala ng mga senador, patay na bata. Hindi naman. Nakasako. Pero sa akin, ganun ka-unfair yung sitwasyon na ganito. Na bata na yun napapatay, bata yun na-atake. Pero walang mga hashtag, walang mga call for action na parang, kailangan natin ayusin yung maraming aso sa kalsada. Tingnan po ninyo ang inyo nasa ilalim ng inyong mga upuan. Yan po ay mga patay na bata na sinakman ng mga Sukalan! Sinukahan yung patay na bata. Yun yung, kaya nakakasuka na talaga yung kung paano sakyan ng mga pulis yung mga hashtag, kung paano sakyan nila lahat yung Look, linawin natin hindi natin sinasabi na masaklap din yung nangyari kay Kilo. Masaklap din yung nangyari sa Alam mo si Kalua, biktima ng nilasunod sa bigo niya. Oo. Tsaka wala ka naman makikitang asong nag-check ng hashtag. Hindi, saka, totoo pa. Saka, alam mo yan, totoong dapat, totoo naman yung justice for Kilua. Kasi, yan yung kailangan niya ng justice dahil para sa mga irresponsible owner na sila mismo nagtuturok. Tapos hindi naman nila, tatawagin niya sarili ng per parent, tapos hindi naman madala sa putang ng anti-rabies. Ikaw tigilan mo yung panggagamot mo rin. Alam mo, pinaturok niya yun dun sa kapatid niyang adik. Nilagyan niya si Kilua. Sa braso din nila, no? Nilagyan ng goma si Kasi ano pala yan base sa weight ng aso, saka yung pagturok mo ng rabies, hindi ka basta-basta pwede magturok ng kung isang bote, gano'n. Depende yan sa weight sa laki ng aso. So hindi pwedeng dahil marunong na magturok, magtuturok na. Ang theory ko dyan sa hashtag na yan, kaya masyadong invested yung mga tao. Kasi nai-insert nila yung sarili nila sa hashtag. So, Nagiging tungkol na sa kanila yung istorya. ang para sa akin, ang hashtag na yan dapat. Hindi ma-insert din nila yung sarili nila sa hashtag matabang dog owner. Hashtag perfect. Hashtag may tikos ako. Hindi, pero yung hindi ito sunburn. Connected tikos, pala ito. hashtag. Pero yung sa akin, yung hashtag for justice for Kilua, dapat is about responsible yung For parenting. parent. Tapos din, call for yung stricter and proper system ng city ordinance when it comes to stray dogs. Kailangan Responsibilidad din nila yan doon ang focus natin, hindi yung sa tanod ka, gago ka. Hindi, dapat training para sa mga public officials how to handle stray dog. Saan dadalhin ng stray dog? Pag nakakita ng stray dog, kailangan ba may stray dog o wala? Dapat eliminate na yan sa kalsada. Ganun. Tapos yung mga pet owners naman, pag may ganyan kayong aso, dapat di kayo magtuturok. Yun yung masasabi mong effective na justice for Kilua kasi may mangyayari talaga sa society, sa community.
Hindi yung putang ina, papakulong yung tanod. Okay, panalo na tayo. Hindi, tangina, magkakaroon lang ulit ng same situation na ganyan. Kaya yung mga ginagawa ng mga tao na hasik po kiluan, tapos wala namang gagawin for their community para maayos yung ganyang panghuli ng mga stray dogs. Sino problema yun? Nakakatawa lang yung interview nung tanod kay KMJS. So, ending nung interview, sabi nung tanod, pinakita niya yung asa niya, for parent din daw siya. Tapos, para siya ano, no? Para siya yung, hindi ako- kaibigan akong baklo. Oo, hindi ako mumukot ha. Ito, kasama ko siya. Nakaupo sa ano, sa Hindi ako lalap. lap niya. Halika, tinan mo, si Babet, paibigan ko si Babet, oh. At siya nagugupit sa akin. Ano ako galit sa bakla? Hindi ko Eh, ba't nakatali sa leeg? Gusto niya yan, di ba? So bang unfair nung ginagawa ng mga tao? Tsaka, ang lesson kasi dito, kailangan matuto ka rin magbago ng opinion mo pag mayroong bagong information. Katulad nung meron na dapat medyo nag-back off ka konti, hindi yung pinanindigan mo pa ng pinanindigan. Or you could apologize. Nung sabihin mo lang na kulang pa yung data nung sinabi ko to, but mas, di ba? Pero okay na series yan ng comics sa Josel Kilua. Okay ba yan? Ayoko, nakakatakot. Ayoko makahansin. Gawin mong bear. Teka, naghanap lang kami ng point kung saan pwede na kami maghanggang. Okay lang Okay ba lang. yun? Okay lang ba yun? Okay lang ba yun? Uwi. Ayan. Uwi. Uwi na. Oh, sige, ito na. Ano? Fair parent ka ba? Okay na, hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals! The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pod Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes, and if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Wala na Twitter. X na. X, and subscribe to our Patreon at our website www.thecoolpals.com. Uy, shoutout sa mga nakakalugod na Cool Pals, Angel Talastas, Joshua Villa, Daniel Dahina, Tristan Tingsay, Cortez Ralph Cruz, Marlon Amoy, Roland Joseph Macasino, Regina Contreras, Alfred Lakian, Ivan Pelabiak, Choki Sarmiento, Alastair Tabilos, Julian Papit, BP Cristobal at Bea Rodriguez. Sa ating merch, Cool Pals merch, sa ating Shopee naman po. At Josel, saan mabibili ang iyong mga comics? Punta lang kayo sa Josel Nicolas Comic sa Facebook. Tapos subscribe kayo. Nandun din yung nakakatawa kong comics na Pato World. Tapos may podcast din kami. Nasa Spotify siya. Galingan mo naman. Kasama ni River Cruz at saka ni Steven Samuel. Yun. Roger, ano nga gusto mo i-promote? Yung show ni RG. Ayaw nga pala sa... Sinasabi siya sa nakakasalita eh. Before, Pension Back Boy ka. Ulitin mo na nga, ikaw na lang, RG. Puta na sayang. Magano ka na lang X-Men ka habang nagpo-promote si RG? May 4 Gig House Muntinlupa, Pencil Box Boys yan. Lahat ng mga writers sa Pencil Box. Bigyan kita ng win. Punta po kayo sa comedymanila.ph para maka-score ng ticket. Yun lang. May show kami ni Nonong sa Marikina, April 12 sa Kalma Bar. Tapos April 13 ako naman sa Weekend Go. Susunod-sunutin ko na April 20 sa Bakit? Teatrino. Kailangan ko na mag-prepare, James. Sabi nila, meron daw akong iFlix comedy special. Matagal yung mga GB ko iFlix. So, Uy, nakalimutan natin yung mga tawagan natin sa isa't isa, mga kasamaang ugali. oo, naku, napakasama ng ugali mo. Napakasama na ugali mo. Napakasama Yung na- mga ka-attitude. Nakaka-attitude. Oo, Mga mga fair parent pa rin. fair Oh, parent. fair parent. Bakit pa tayo mga ka-attitude? Ay, kasi may show kami sa Novaliches, April 26 sa Meshwe. Oo, dahil sa show natin sa May 11, may sinabihan na isang performer wag daw sumama dun sa show. Ah! Ay, sumama daw ugali mo! Ano ba yan? Si Kwak-Kwak? Hindi, si Kwak-Kwak! Hoy, shoutout sa mababait na Cool Pals, Justin Elizaga, Raven, Jerome Fernandez, Chris Alvaro, Ivan Bautista, Ralph Tan, Clen Taladro, Aris Macaren, Victoria Nano, John Royal Simbre, Jason Dinong, Lin Lefe, Edelbert Kim, Cyril Pauyo, John El Sabi, Patrick Manalad, Maven Mendoza, John Tornea, Carl Madera, Christian Mantilla, Mark Gonzalez, Darun Almeda, Thomas Mosquera, Mark Anthony Roy, Christian Santillana, Ronaldo Malgapo, Melson Marcial, Ela Torres, Christian Termulo, Ralph Ortanilla, at John Paul Lorenzo. Kaya pumunta kayo sa May 11 para mapatunayan naman natin na hindi masama ugali namin. Patunayan nyo na masama ugali namin, pumunta kayo na May 11. Ay! Ay!
Huwag ka pumunta dun sa Cool Pals, masasama ugali. Pero pag pumunta ka, pwede mong isama yung 10 Shih Tzu mo. Maraming pagkain doon. Kahit wala na makahay. From April, Christine Lapid, pakamura naman po from all of you making super pogi na boyfriend si Eros Sid Larion. Masama ugali yan. Oy, Okay, putang ina mo, Kevin Edades. From Apollo Pamura sa asawa ko si Francesca Umandakay sa Mayo, paparurutin ko siya. Ang pakialam namin dyan. Ay, isa pang masama ugali. Ay, Masama ugali. from Jorens Dolores, Boss James Pamura na malutong si Carissa Cruz, Jan Pulido, Ina at mo, si Patrick dami Duan. nyo, lahat kayo, tatlo Oo. kayo, Oo. ang ina nyo, ang sasama na ugali nyo. Ay! Attitude! From Luis Cruz. Hindi pwede sa May 11. Ay! Pamura lang matindi, yung kuya ko na si Jefferson Marquez na bagong cool pa. Ay! Tangina mo, Jefferson. Sama na ugali mo, From Jefferson. Minjanes, pamura po kay Rem sa Joe. Ako si Heisler sa. Ay, pamura daw sa poor parent. mo. Ay! Yeah, from King po, pabati po kina Tyrone, Macol, Emily, Jessa Garbo at Maan. At pamura naman si Francis Pacquillo kay Vietnamese Nono from Norway. Babsi ma, para nyaman, sama na ugali ma. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Doon lang po kayo pumunta sa Patreon. Yan. Sa Yan. mga Patreon saints, pay for us. Yes, maraming salamat sa mga Patreon dahil lahat po ng mga perang napupunta sa inyo ay napupunta sa amin. Hindi. Ano, Yung Plijong nung yun eh. napupunta yan sa napupunta yan sa Sa... Payroll. payroll ng mga nagtatrabaho, yung mga editor. Di ba ang gagaling ng editor natin, sila Alam Robert? mo, kailangan natin, bakit kailangan pa nating i-explain? No? Lagi natin i-explain sa kanila na Oo. dito napupunta. Hindi marami Kita nga kasi sila eh. hindi marami rin kasing bagong pumupunta, Ah. bagong Cool Pals. Ah, Kaya yan po, punta lang kayo sa www.thecoolpals.com. Lahat ng tanong is tungkol sa Cool Pals, masasagot doon. Yeah. Ilan ba para matawag na choir? Ilan Siguro ano, para kay need mo lang ng, kunwari SATB yung choir. Ano yun? SATB, soprano, alto, tenor, bass. At least one per voice choir na yan. Akala ko soprano, alto, tsaka may tuberculosis. Second voice mo, Ubo? Pinugo. Kailangan daw po na may tuberculosis. Nag-audition. Tenor. Naka-bass. Dito na po ang San Lazaro Choir. Ayaw ka rin, no? Network Entertainment. Shoutout sa mga galit na perang Cubas, Luis Dominic Gutierrez, Lucas, Jesse Paranal, Lester Lazado, Angel Villarin, Ron Place, Lucio Andre, Cruz, Christopher Nari, Ito na lang, tutok-tok si Sir Robert ng operatory. Vivi Villanueva, Richard Kulay, John Palmes, Chelo Capito, Carlo Concepcion, Joseph Paredes, Helman Liaga, John Olivares, Jimmy Bustillo, Eros Toriani. Pati pa doon sila, yung English ito eh. Oo naman. Richard Casanova, Michael Ferry, Andre Masyon, Jason Leodoro, Max Jimenez Thomas, Harry Santos, Jay Paulo, Laura Capuhat, Renz Lam, Leo Lopez, Robbie Astro, Lene Mackenzie, EJ Joel Santos, Dennis Sarmiento, Kevin M., John Bertodolo, Cynthia De Vera Masiliado, Justin Pataksil, Paul Brizuela, Regina, Jericho Pilapil, Abby Montano, Eduardo De Lima, Christian Mobo, Chris Pales, Miles Gabador, Medric Mirasol, Rico Rosel, Brian Alvarez, Mia Gallardo, Stanley Lopez, Clint Diamante, Denzel Lorenzo, Chris Cuadro, Clement Buico, Donex Ricaport, Jericho Liamzon, Giovanni Belda, at si Kenneth Almodal. Welcome to the Cool Pals, episode 644, exclusive on Spotify. Yun! Joke eh. Happy birthday to Shosoyama Bakero! Yun.
Kaya kasama pa rin natin dito si Mr. Romar Chuka, the Catholic comedian. Nakakasabi pa lang niya kanina ay nagtrabaho pala siya sa linya-linya. Kailan, anong year to? 2021 after nung MBA ko, nagpa-hire ako sa linya nila kasi fan ako nila. And then yun, I just tested it out. Pero eventually I decided na lumipat papuntang Bukidnon kaya nag-resign ako from linya-linya. Ano talaga yung totoong dahilan? Marami daw siyang linya-linya sa likod galing sa Latigo ni Ali. Ali, no? Latigo. Ano naman talaga yan si Ali, kahit naman talagang naintindihan namin kung bakit ka aalis. Ay, grabe. Alam naman namin nasa Manila ka pa rin. At i-reaches mo lang yung Bukidnon. Hindi, nung nandun ako sa Bukidnon, binisita ko ni Ali dun. Kasi, dito ka pala nagtatalo! Dito siya! You owe me 5 shirts! Napakabait na ni Ali. Ano ginawa mo sa linya-linya? Parang management trainee din ako nung time. So, more of, hindi sa creatives more of yung business aspect of things. Okay. Ano bang course mo? Business management. Hindi ako theology. Oo nga eh. By the way, teacher din siya. Licensed professional teacher din ako. Na, Ng social secondary. high school. Kasi nagturo ako na high school 4 years So, Sa Ateneo din? Sa Ateneo din, Christian Life Education. So, dun ako nag-practice ng teaching ko. Tapos nakapasa ako ng 2019 sa board exam. Kinakawawa ka ba ng mga estudyante? Ito pag high school, hirap ba? Hindi, alam ko yung mga kalokohan nila. Like, kunwari yung di ba may mga itataas na yung whiteboard. Kunwari may mga pag-games yung teacher, tataas yung whiteboard. Nagtataka ako nung minsan, bakit yung nasa front row, nung tinaas na yung whiteboard, nagtatawanan yung mga sa likod. Yun pala yung may nakadrawing na edits. So kain ka ng Ay! Sorry na. Sorry, galing sa all boys school. Sabi mo lang, sorry God. Sorry. Ang tawag dyan, mea culpa, di ba? May forgive me, para sa yung sa umpisa ng mas. Yung gaganon sa Yung gagawin sa usually pag yung nakaluhod, tapos yung bago Ito yung my brothers and sisters. Bago kumain, bago mag-think to the Lord our God. Yung pala yun. Mea culpa. Para siyang teleserye sa ABS. Oo nga, Cool. Ganyan din yung nasasabi ko pagka may nag-iiwan ng tsinelas dun sa Soler. May cold pals. Bang! Napajakit ka na ha. Ay, wala audio lang ito. Sa mesa to, punta kayo. Alam mo yung sa teacher, kaya natanong ko yung stricto ba siya sa No, saka CLE pa eh. CLE kasi yung teacher din namin sa Christian Life. Christian Life ba yun? Christian living. Christian Living. May Halutang hindi ka nakikinig sa teacher mo Hindi, kasi yan basta religion ang tawag sa akin. Meron siya laging dalang yung mahabang batuta. Tapos yun yung pag maingay kami. Christian living to ha? Oo! So napalo ka na ng batuta ng teacher mo? Hindi naman, ano lang yun? Sa face. Malakas kasi yung tunog doon kapag kinampas sa table. So talagang titigil yung buong klase kasi all boys din kami. So talagang titigil yung klase. Salamatan natin ulit si Cristo. Ako hindi naman ako gano'n. Lang ako parang kung ano nga yung gusto ng mga estudyante, minsan nakikirite ako Yung kung ano yung kalokohan nila, nakikirite din ako nung time. So hindi ako yung parang paso. Wala naman ako Jane, yung wala na yung namamalo yan. Patay na siya. Nilibing kasama yung pangalan. Baka on the way, papunta sa langit, may ma-encounter siya. Pabaon. Pag may nagpumulto siya, may narinig na kami. Usually, di ba yung pera yung nilalagay sa patay? No. Siya kanya batuta. Yakap niya Anong taon naman to? Nagturo. 2016 hanggang 2020, almost before the pandemic. 4 years din. Almost 4 years. Pero yung last year part-time as marketing at saka economics na pala teacher. Ngayon full-time ka na sa simbahan? Hindi, wala. Actually, hindi ako employed talaga. I'm more of a parang freelance/volunteer pero
ano din, nagbi-business din on the side kasi bahagi ako ng social enterprise din na papatakbuhin pa lang namin sa Bukidnon din. Para siyang bed and breakfast na sa bandang Sumilaw. Tapos meron din kaming pinapaandar din na parang consultancy firm na ginagawa para sa mga NGO naman. And then, basta marami akong chop suey nga ang tawag sa akin kasi kung ano-anong pinagagawa ko sa buhay. Pwede bang maging full-time na pianista ka ng simbahan? Pwede, as in may mga binabayaran na mga ganyan. Pasok ka 8 hours. Kahit walang misa. Hindi, pero yung mga gano'n, required na parang lahat ng mga misa tutugtugan. Parang gano'n. I think sa Manila Cathedral merong full-time or parang paid na on-call. Yun, parang on-call pala. Depende siguro sa demand, ano, siyempre, overhead yan. Oo. Kung malakas ang Meron pang connection. sikat na bandista na tumutugtog sa simbahan na usap-usapan sa inyo sa mga buwan. Parang wala pa akong Wala narinig pa. na ganyan. Yan, bandista naman yan. Ganun din. Oh, pero tumutugtog din sa Sa simbahan. Oo. Meron akong, Maraming ganun, no? si Dayan Medina, isang artista rin. Ano naman siya, sa Mindanao Up na simbahan. Doon naman siya nag-commentator, nag-lector. Kahit na yung artista niya. Kami sa Olaps. Mindanao Avenue. Ascension ba ata yan? Or tama? Mediatrix yata, o Annunciation, parang ganun. Parang ganyan. So, may mga ganun din na artista yun. Nakatulong ba? Dahil kuha, celebrity ka na sikat ka sa TikTok. Nakatulong ba sa pagdala ng tao sa simbahan? Kahit pa paano, yung parang may mga nagsasabi sa akin na, uy, Sir Romer, sa mga pinagagagawa mo mga mashup, parang, oo, fan ako ng River Maya, pero nung narinig ko na pinasukan mo siya ng papuri sa Diyos, naalala ko bigla si Lord. Di ba? Ganun, na ano. Paano yung pasok mo nun sa Papua? Para, River ah. Maya? Uy, sakto. Double check ko lang, wait lang. Hindi, yung isa na lang, hindi siya, pero... Tutuan mo. Tuwan po. Cordero ng Diyos na nag-aalis. Mapapansin yung umiinom mo. Oo. Yung isa din yung ito. Ay, hindi. Sige, Am I real? Ano to? Alam niyo na? Tapos, ikaw na nag-aalis. Ano yan? Naisipan mo kasi may hangover ka mga araw na yun. Oh, hello! Nakaka-basher ka dyan, di ba? Oo, lalo na nung natugtog ko to sa Manila Cathedral kasi natugtog ko din to sa pipe organ. Malamang nagkakabasher, like in all comedy you can please everyone. And ako naman, parang yung comedy ko, naaralan ko naman kahit papano yung kung ano yung magiging galaw ko sa Catholic space. Kasi di ba maraming mga maraming mga kailangan pero at least given na nakapagturo ko ng CLE kahit papano, medyo may dahilan ako kung bakit ko rin ginagawa yung comedy, which is you can find God even in comedy. Yung basher mo puro mga manang. Na hindi lang. Actually mga bata nga yung iba Iglesia. No, minsan nakagawa ako ng content na may iglesia. Yung parang yung dumadaan lang yung bus. Tapos di ba minsan magsa-sign up the cross ka. Yun, may accident na sign up the cross. Umabot ata 1.5 million views yun . Tapos yung ibang mga iglesia sinabi lang, uy Sir Romar, nanonood ako ng mga content mo kahit iglesia ka. Yung mga ganun. Hindi naman sila basher. Hindi naman basher. So na-appreciate. Iba na-appreciate nila. Buti pa siya na-appreciate ko. Siyempre, Tinanggap na lang eh. Tinanggap na lang. ganun talaga. Di na lumaban. Okay lang yun. Tanggap naman natin yung Oy, bigyan natin ng context si Sir Roma. Ano yun? Para maalala rin ng audience. Putang ina. Okay. Ayan, napamura tuloy ako. Usog na to sa lunch. Pero masarap naman kasi talaga. Okay Oo. lang naman na masura. Hindi, isa sa mga masarap na feeling as a comedian is to be appreciated. Lalo na if you're known as a Catholic comedian, to be appreciated by people outside of the elite. Oo, di ba? So, ibig sabihin, ganun ka-effective yung humor injected dun sa mga songs. Kumbaga parang magiging mas inclusive ba na akala kasi na ibang mga tao parang masyadong perfect nga yung mga tao na parang yung even yung mga pare akala ng mga tao pag pari ka dapat ganito ka or seminarist dapat ganito pero parang
even yung mga obispo, mga bishops, nakakapag-joke ako sa kanila. Yung mga, nagtanong ako sa isang obispo, sabi ko, hindi ka ba nagbebenta ng bubuyog? Bakit? Bishop, di ba? Yung mga gano'n. So, yung Ulog ka na, Bishop. So, yung gano'n na, even si Cardinal Tagle, naka-joke time ko siya on stage. Dati sa Irwin Theater sa Ateneo, sabi ko, Bishop, Cardinal, can I get your number later para usap na lang tayo after? Yung mga gano'n na, in fairness, hindi, yun nga, ang gusto ko ipatunay sa ko is, hindi kailangan boring ang pagiging banal. Di ba? Na, even holy people or can be humans as well. Kasi alam mo, Father, may pumunta po dito kanina, naanakan niya daw po nung binata. Ay! Joke lang! joke namawis si Pat. Uy, pero merong pari na na kunwari namatayan ng asawa na nagkaroon na yung anak, may anak talaga sila. Pero eventually naging pari siya, mga ganon. Anong tingin mo dun sa mga nang babatikos ng kailangan traditional lang kaya, kailangan seryoso lang, hindi pwedeng gino-joke time ang religion. Anong tingin mo sa kanila? Tingin mo ba sila dahil talagang sobrang banal nila o gusto lang ipangalandakan yung kabanalan nila? Yung iba parang parang pagka-analyze ko dyan, sometimes they come from a point of pain. Yung parang minsan parang nabully siguro sila nung kabataan nila, yung mga ganyan. Pero yung iba parang may gusto silang panghawakan sa makalumang simbahan na parang ito lang dapat na parang yung konsepto nila ng kabanalan is dapat ganito lang ang very strict. Yung na nakakulong ang pag-ibig ng Diyos doon lang sa kung sundan mo yung utos, no? Pero parang wala yung minsan 'di ba parang hindi naman kailangan masunod talaga lahat ng mga rules Pero pag ganyan, it's more of a personality flaw, hindi naman dahil sa religion lang. Hindi siya exclusive sa religion. Mas pagpapatakbo ng pamilya, merong mga tao talaga sarado yung isip nila. Sa isang Isipin mo paraan. kung isipin mo anong magiging meaning ng Diyos na may ginagawa ka na thinking outside the box, that's helping get more, reach more people, di ba? To appreciate the songs, di ba, ma-introduce ulit si God sa buhay nila to your comedy. Di ba? Meron kang makukuha eh. So, Si Jesus ba nag-joke? Alam mo malamang. Parang sa akin yung tinitingnan ko, parang hindi pwedeng naging charismatic na leader si Jesus kung hindi siya nakipag-joke, nakipagbiroan sa mga disciples. Yung baka mamaya nakipag-inuman kasi 'di ba Last Supper, 'di ba? May din naman 'yun. Feeling ko ang unang joke ni Jesus nung Tsaka may alak no? May alak, 'di ba? So kahit papaano na Feeling ko ang unang joke ni Jesus yung lumakad siya sa tubig. Bakit? Kasi nahulog si Peter. Isa prank. Siguro natawa kahit papaano yung mga disipulo yung mga Pumasok ganyan. yung mga camera. Si Joey De Leon. Wow, mali. Nung Last Supper oy, pautang ng 20 o bayaran ko next month. Si Judas yun Pero yun, ganun yung inaano na parang kung tutuusin natin. Naging tao naman naniniwala tayong tao si Jesus. Pero in everything except sin, yun yung sinasabi natin sa Pero yun nga, malamang nakitawa siya kasama ng barkada niya. Di ba? Kasi alam mo naman, ako naniniwala kasi ako na ang sense of humor natin galing din naman kay God. Of course. Yung creativity, di ba? Oo. Sa disipulo kaya yung may dark humor si Judas. Siguro no? Meron talaga no? pag sila Meron yung talaga magbibitaw ng joke, alam mo ba yung Judas? Judas talaga. God knows who does not. Ganun pa yung joke. Ano kaya binubuli nila si Judas? Kaya napuryo. Lagi niloloko. Pero totoo, no? Kailangan charismatic. Pag charismatic ka, magaling kang mag-joke. Nakakatawa ka. Kasi kung masyado kang strict, lalayuan ka ng mga yan. It will repel. Oo, di ba? Tsaka bali Walang lalapit sa'yo. wala yung mensahe mo kung di ka nila papakinggan. Oo. Kaya naman kaganda yung mensahe. Nung minsan may lumapit na pari sa akin, like last week sabi niya, "Uy, Romar, tuloy mo lang yung mga kalokohang ginagawa mo at tapos sabi niya, hindi sa para sinasabi ko na ito ka, pero kailangan ng taong kengkoy sa simbahan. Parang gano'n, na hindi lang yung basta-basta na parang ito, kasi usually, di ba, kunwari mga magsasalita tungkol sa simbahan, so parang, nandito tayo ngayon sa isang active
reflection natin. Parang wala man lang parang, oy, mga pare, nandito tayo sa Katoliko, simbahan ngayon, mga gano'n, di ba? I-relate mo sa Oo, panahon. Oo. Oy, andito tayo ngayon sa libing ni... Ang saya yun, no? Oh, Chabas! bigyan ng ostya! Chabas, nandito tayo sa libing! Ang tagal natin na ito. Tagal natin ito. Umabot ng 88! At napakasaya nating lahat at tinuldo ka na! Okay, no? So, Sa wakas na, tuldukan ang kasamaan ng ugali. Yung libing niya gano'n, no? Tuwan-tuwa lahat. Totoo, no? Commentate. If it makes people go to church, why not? May mga nagpapapicture sa'yo after ng misa. Meron na. Yung During? During, yung nung minsan meron during. Tapos parang, sabi ko, pwede bang after the mass? Kasi nangyayari na yung misa. Pero ngayon, Father yun. ay Nag-selfie si Father. Ikaw pala yan! Point 5 sabihin, point 5 naman to eh. yung nagugulat ako, may nagpapapicture sa akin habang dala-dala ko yung labahan ko. Di ba? Parang naglalakad ako doon sa bukid doon. Tapos nagsabi, oy kuya, ikaw ba si ano? Sige, go picture tayo. Mga gano'n. Bait mo ba ito? Kasi nabagoy, no? Gabi, bait mo, sir! Pwede ba, boy? Isa soap lang to. Hindi mo ginamit yung side Nagilolo yun, no? Sightseeing. Ngayon, anong babalik tayo sa mga kanta mo? Kasi may paborito ka pa. Ano Hindi, yun? ako may tanong ako dun sa pag-remix eh. Kasi di ba naging controversial yung si Luka. Did that affect you? Or parang, itigil ko na, baka ako yung next. Parang actually, because nung nangyayari yun, nagkaroon din ako nung flack. Uy, ito din bakit hindi natin ito kine-question tong ano. Pero parang ako, I think yung difference ko is, it comes from prayer, yung ginagawa ko din naman. Parang, hindi siya yung parang basta performance lang. At saka meron akong, ang tawag dyan, parang pedagogy or yung parang gustong ituro behind everything that I'm doing. So, pedagogy parang nais mong ituro. Pedagogy. Google ko lang din ako tama. Kaya namin ko tama ba? Anong pagkakaintindi mo sa pedagogy? Di ba ganito yan? Pedagogy. The method and practice of teaching. Tuturo na siya. Pedagogy, chapopo. Pedagogy, chapopo. Pedagogy siya. Dapat ka doon magagaling. Cookies yan. Na naman. Salamat ulit sa ating cookies. Sino ito? Salamat sa ating cookies na Rafael's Kitchen PH. Sundan niyo po sila sa socials nila. Si Pura Luka ba? Anong tingin mo doon? Ako, Ang intent niya o ano? hindi ko na maalala masyado yung during the heat of the moment, parang everyone was I've had different opinions, even within the church, no, may opinions na dapat hindi natin galawin or parang hindi na magsalita, parang people were interested eventually or ano. Pero parang ako, ang sinabi ko, I guess more of I think si Pura had the best of intentions. Pero it was supposed to be, dapat hindi na lang siya na-record, I guess. Kasi kung naging viral siya, napag-usapan ng buo. Pero in terms of if art talaga, sige okay lang. Pero kung kunwari in terms of being respectful, kaya yun dun ako, yun yung thread. I'm trying to balance on those lines, no? Ano yung respectful versus yung talagang binabarubal mo na. I think magiging respectful ka if meron nga yung pedagogy siya po. Kasi walang aral doon sa kay Pura. I don't know. Kumbaga sa Ang kanya. aral huwag mong gagawin kasi pwede kang makulong. Malaking aral yun. Hindi meron yung every episode is may lesson siya on siguro din sa song. Pag pinakinggan mo, ito yung Or parang para siyang bait. parang overall, if you look at all my contents, meron akong gustong ituro na Siguro kung nagpapiano si Romar na habang nakadamit ng Nazareno, baka doon naman. pwede rin. May ganun din. Baka doon ka Mabash talaga. Kasi ngayon, ikaw kasi as a pianista eh. As a pianista. Or yung other characters that I also play. Ano pa ba ibang characters?
minsan nagkaroon ako ng yung strictang sekretarya sa loob ng parish office. May pangalan na ba yan? Tita, napangalanan ko siya ng 2021, Tita Grace. Oh, sabi sa'yo, puro tita rin ang tawag sa Tita Grace na pinakamasungit. Asan yung mga sambuhay? Yung mga gano'n. Paano hindi niyo binigay? Mamaya na, busy pa si father. Yung mga gano'n. Ano yun rin? Hindi, sa tingin ko hindi ka mababash na sa level ni Pura Luka kasi hindi ka naman bakal. Hindi ba? Sinawalo ka. Ano po ang hihingi natin ang kapatawaran? Mea culpa. Mea culpa. Mea culpa. Mea culpa. Pero ano, paano yung character mo kay Tita Grace? Naalala ko lang Meron parang... talaga siya. Oo, pero kasi nangyayari talaga yun, yung parang may magpapaschedule. Ay, fully booked na yung schedule na yan. I-ano mo na, i-move mo na lang yan. Ay, yung susi, hanapin nyo. Yung mga gano'n. Ano. So, Tapos may lumapit sa'yo. Susi ng choir. susi ng choir room, yung mga May ganyan. lumapit sa'yo doon sa simbahan. Ako yan. Ako yung character ko. Hindi, pero in fairness, Turing mas pa rin na. in fairness, wala naman lumalapit sa akin na parang na-offend ako sa ganyan. Uy, kilala ko yung Tita Grace na yan. Ako yan. Hindi po kayo yan, Sir Alan. Lalaki ka eh. Pero totoo, tingin mo ba yung choir yung lagi na pagbuntungan ng mga ganyang tita-tita sa bahay? Ako, oo, parang nung minsan sa ibang mga parokya din na pinagsistayan. Parang yung mga parish secretary, depende sa mga parish, pero meron talaga yung mga parish secretary na mga matataray talaga na huwag mo gamitin yan, ay may kulang tayo sa budget, yung mga ganyan. Kayo ba ang pinaka-ibaba ng budget? Yung parish? yung choir, choir. Hindi ko sure, pero baka yung youth siguro. Youth din yung nasa choir mo. Oo, yun nga ba. Halo-halo eh. Kaya di ba parang masyado, dahil nga puro youth yung kasama mo sa choir, hindi masyadong nire-respeto ng mga traditional na matatanda dun sa loob ng parish. Kasi may din parang di ba, hindi natin maiwasan na may politics din involved sa isang parokya kasi sino ba yung sino ba yung mas may capacity to donate, yung mga ganyan din. So, very tricky. Pero as much as he can, parang give everyone an equal voice. Kaya meron tayong tinatawag na Parish Pastoral Council, yung PPC. Dun parang even yung youth, regardless kung may income earner na voice, may voice sila doon sa paano pinapatakbo. Doon ba sa Parish Pastoral Council nagkakaroon ng open vote? Yeah, I think most likely. Kasi ako never been part of it, pero alam ko na yan yung nagsiset ng directions sa direction ng simbahan, yung mga gano'n. May gusto lang po ako sabihin kay Tita Grace. Nasaan po yung susi? Bakit pag kami fully booked palagi? At saka Mr. Reyes, meron. Anong paborito mong entrance song? Kasi yun yung Bubuhay. Mag-set ng tone. Oo. Pwede mo bang kantahin yung isa sa mga paborito mong entrance song? Magandang araw para sa mga mas nakaka-lurky na storya, Mas masayang kwentuhan. mas nakakautot sa kaligayahan at chismisan. Mga kaabang-abang na storya. Aba, tutok na lagi sa Tambalan Podcast. Yung not necessarily paborito ko, pero alam kong magiging paborito ng lahat kapag tinutugtog ko kasi alam na halos lahat ng mga tao yun. Eto, pwede pa introduce kita. Welcome to the 24th Sunday in Ordinary Time. Kaya talaga yung boses? Yes, this is good morning. Sino my channel mo brothers. dyan? Si Tita Grace? Si Tito Emil. Good morning, my brothers and sisters. Welcome to the 24th Sunday in Ordinary Time. And here's your pianist, Mr. Roman Chuka! Round of applause! Woohoo! Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa biging sariwari, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, nang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Everyone! Bayan muling magtipon,
ligtas niya sa atin. Ayun. Ano ba yung meron kang makakatabi sa simbahan na yung last word lang yung pinakanta? Si Mr. Bean. Hindi sa dulo. Hindi sa dulo. Kasi wag, hindi mo alam yung gusto mo kumanta pero hindi mo alam yung ibang words. So, hula mo. Yung watermelon. Yung watermelon. Even sa choir. Ay, ganun. Paano yung just, as in, Parang ang gagawin mo kasi dyan, makikinig. Pag kunwari hindi mo alam yung kanta, tapos nasa choir ka, kunwari bass ako, tapos hindi ko alam yung kanta, makikinig ako dun sa katabi ko. Tapos, i-watermelon ko siya approximately kung ano yung naririnig ko. Pero huhuli ako ng konti. Pero yun, makakasabay pa rin ako. Kapag hindi ba nag-practice, pinapasit ano mo? Oo, may mga ganyan. Ako nung piyesta namin dun sa Medalla Milagrosa, sabi ko, kapag hindi kayo maka-attend ng 3 practice, out na kayo for the fiesta. Hindi naman ibig sabihin na wala na kayo sa choir. Lungkot na, hindi siya makakain sa mga bahay. O kaya pag nakain ng minuto. Pag nakain, may... May pumasok ng Lasing? lasing sa choir. Parang wala pa. Gano'ng kadalas ang practice? Dun sa amin, it depends. Kunwari yung dito sa choir ko sa Manila, once a week before the mass, parang kung 7 p.m. yung mass, 4 p.m. yung call time, pero 5 p.m. talaga dumadating. Ganon. Yung dun sa bukid doon naman, 2 times a week kami. May ibang choirs na 3 times a week. Depends talaga. Sa simbahan nila practice yun? Yung iba sa bahay ng isang member, yung iba sa cover court malapit, iba sa simbahan din. Doon sa parang mga function hall na nilalak ni Tita Grace. Kaya placeholder lang si Tita Grace. Oo, kaya kinapapagalitan mo kay hirap ng susi. Di ba? Parang kayo yung bubuksan yung... Bukod sa susi, may bukod na padlock siya na siya yung Binigay sa'yo yung susi, pero kailangan niya pa rin pumunta doon para buksan yung special na padlock. Nung minsan nung wala kaming nagpa-practicean, sa labas lang talaga kami, sa ilalim ng puno. Oo. Doon mo mararamdaman na talagang kawawa ko yung Pag ganon, maghihiganti ka talaga. gitara. Minsan naggigitara kami, lalo na pag nagpa-brown out sa simbahan. Ikaw din gitara. Marunong ako ng konti lang. Pero hindi yung ukulele minsan, nung sirang-sira yung ukulele mas kami. Pero parang nasa Hawaii tuloy yung Nung dati naranasan namin yan, yung nag-brown out sa simbahan, electronic yung organ. So, nag-acapella kami. Maganda rin siya, tapos makikita mo talaga yung kung sino yung sintonado. Kaya ako nagsi-sit out ako Pero yung mga sa choir, ang ginagawa, yung mga sintonado, nilalagay sa likod. Hindi malapit sa mic. Para hindi malapit sa mic. Bali Jimmy, no? Isang word ka lang, ha? Dalawang words. Akala ko pinapatayan ng mic eh. Hindi naman. Di naman. Kasi isang mic lang naman yun, or dalawa sa harap. Mga condenser mic. Minsan yung melody ang pinapaupo sa harap. Ilan ba para matawag na choir? Ilan dapat? Siguro parang para kay need mo lang ng, kunwari SATB yung choir. Ano yung SATB, soprano, alto, tenor, bass. At least one per voice choir na yan. Akala ko soprano, alto, tsaka may tuberculosis. Second voice mo, ubo? May dugo. Kailangan daw po na may tuberculosis. Nag-audition. Tenor, naka-bass. Dito na po ang San Lazaro Choir. Ayaw ka rin, no? Oo, may ganun din sa naranasan na video din. Nakasimba na ako. Nakasimba na ako na 4 lang yung tao, pero ang ganda ng tunog. Makapal yung alam ko, 4 lang yung tao nandun sa simbahan. Magkakalayo. Ang ganda. Pero pag ganun, nagbabago ka in the middle of the Yung mga listahan ng songs ko? songs mo. Oo, kasi depende sa kung alam ng mga tao, yung alam nung kakanta. Kasi yun din gusto mo na lahat din ng 4 na nag-attend, makakanta din. Kasi minsan may mga pianista na ay maganda to kasi mapapakita ko yung prowess ko. O kaya ito yung tugtugin natin kasi ang dami nitong boses, ang dami nitong laro. Yung arreglo. Yun yung iniintindi minsan ng ibang pianista Hindi maiiwasan yun na may mga choirs din talagang ganyan. Kaya nga nagsabi si Pope Francis na wag daw dapat gawing center of attention yung choir. Di ba? Parang you help people sing.
Hindi dapat yung Ikaw yung yung bida talaga na ano. Ganun naman talaga ang service eh. Dapat hindi sa'yo yung Kasabay attention. sila. O kasi iba may backup dancer na eh. Oo. Nangyayari ba yan minsan na nagpa-plant kayo sa loob ng audience? Alam mo, gusto ko gawin yun. Pero never ko pa na-experience yun. Pero maganda yun na para at least, di ba, lahat ng mga boses na... Oo, para... Kala ko may sound. piano sa audience eh. Hindi. Magpa-plant ka ng boses doon para... Yung sasabayan nila. maramdaman ng mga parishioners na okay palang kumanta, okay lang palang Bumibirit. sumabay. Oo. Huwag naman sana bumibirit. Ano bang kanta ang kayang kantahin ng isang taong hindi kumakanta sa simbahan? Kumbaga para kasi 'di ba minsan Oo. gusto natin kumanta kasi nahiya tayo dahil sintonado tayo ganun. Oo. May kanta ba na parang ito kaya ng lahat to? Siguro yung mga yung mga The Lord be with you and with your spirit, yung mga ganyan, ng mga melody lang ng mga sagutan. Ama namin. Ama namin, di ba? Kasi record talagang Lahat. lahat Oo. eh. Baka ganun yung kasi ngayon iliba na eh. Ayoko yung yung English ng ama namin. Yung Our Father. Our Father who art in heaven. Yung ganun. Ayoko siya eh. Meron yung isa yung Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Yun, mas maganda yung version. Medyo Ayoko bago din pa yan. naman, medyo bago. Ayaw mo lang pala yung song mismo. Pero mas gusto ko talaga yung luma, yung kay GB. Yung ta-da-da na sa lahat ng masama. Yun lang talaga kinanta Ama natin no, sa lahat ng namin. masama. Very cool, Paz. Ang highlight talaga ng simbahan ay yung ng misa, yung offertory at saka communion. Paborito mong offertory? Ako, offertory, yung yung ang himig mo, ang awit ko. Kasi medyo pop siya eh. Gusto ko yun. Ng Sige nga, ito'y- pwede bang parinig natin Sige, sa sige, mga sige, para- habang ang mga cool pals natin ay bumabiyahe papunta sa kanilang mga probinsya. Nag-iisip na mag-Patreon, di ba? Paghahandog. Offertory ito mga kapatid, Yun. sana ay mabigyan nyo kami ng inyong mga pera. Pero habang hinahanap ni Sir Romar, batiin mo muna ang ating mga Patreon. Yun, shoutout sa mga nakakalood na Paghahandog ng si sarili. Pahinaw, Charles Paghahandog. Irvin Tula, Jeco, Harold Lunar, Ryan Soler, Good Kid, Roland Joseph Maxim, Ria Yacer, Isa sa Timothy mga Lim, paborito Psycho ko din. Stephen Corpus, Joe Samilo, Harold Abejo, Vladimir de Guzman, at John Robert Mediaville. Yung intro niya, parang katunog niya yung PBB. Ano siyang OPM hit? Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. So yun. Alam mo kasi, pag hinahati pa minsan yan eh. Pag Hahatiin pa yan. masyadong mabilis yung overtory, sabihin nila, ay, ano lang tayo, verse 1 at saka chorus. Hahatiin ganyan. pa. Pero yan yung
mga kantang feel mo talaga yung nasa simbahan kayo. May ano siya yung kurot sa puso mo na parang ino-offer mo talaga yung service mo, sarili mo, kay God. Mapapabunot ka talaga ng wallet. At mahihiya ka kung yung nasa wallet mo lang 1,000. Di ba? Yan ang talaga eh. Lord, sorry medyo next time na lang. Ang wallet mo, ilabas mo. 1,000 ang laman ay wag mong ibigay. Meron ka bang sukli dito? Ano kaya Baka pwedeng kumuha ng Gcash na sukli? lang. Kumuha ng sukli sa Meron ba? Oh, pwede. Pero kayo, Oo. pwede naman siguro magano ng sukli. Ano? Sinusulian naman talaga dapat ang sarili. May nagpapasa ba ng QR code sa ngayon? Ay, hindi ko alam. Pero yun sa mga online mass, di ba? Oo, Yun, yun, naglalabas diba? ng QR. Para yung mga nagpapastream ng NBA. Ano ba yung pangalan mo? Ang top down lang po natin, Pag naglagay ka ng offer, Carmine Hardware. Thank you, Tita Grace. pag naglagay ka doon sa offertory, magagano ka, tenen, tenen. Coins yan eh. Sinushoot mo pa eh. Sa akin talaga importante yung kanta sa simba, sa misa. So bang yun yung doon ako nakakapag bigay ng yung ambag. Kumbaga parang doon ko na ipapakita yung pagmamahal sa Diyos yung sa true song. Kasi yung mga everything in between para sa akin sa misa, repetitive siya eh. Parang formula. Ang formula. Yung kanta, yun yung sarap, ang sarap pumunta. Tapos dama mo lahat kayo, kahit sintonado, kahit nasa tono, okay lang. Tapos yung mensahe ng pare dun sa homily. Yun yung mga importante sa akin eh. Kanta, homily. Kasi everything else, pag every week ka nagsisimba, mamememorize mo yan. Umiikot lang siya eh. Ang mensahe lang ng pare na iba. Tapos yung kanta mo, yun yung parang over mo. Yung parang Ang misa pag walang kanta, 30 minutes lang. 20. Kaya nga 20 eh. Oo, mga ganun lang. Talaga? Oo. Pag hindi, kasi pag sa letran nun, minsan magpapamisa pag October, yung Rosary Week, Rosary Month, tapos walang choir. 30 minutes lang. Pero Tapos ano pag nagpapabibigay ng ostya, parang nagbibigay ng ayuda, nagtatakbuhan lahat eh. 30 minutes lang. Ay, di naman. Kaya pala, minsan may mga ganyang misa, kunyari yung sa binyag, mabilis lang. Wala naman masyadong kanta doon eh. Kahit sa patay, mabilis lang din. sa binyag naman kasi parang wala nang second reading na. Parang minsan wala nang misa. Oo, wala na, binyag eh. blessing Ano na lang lang, talaga, diretso sa ano. Bilis na ano kay Kirby nun, bilis lang eh. Kasi alam naman ng hindi ka nagsisimba eh. Sabi niya, hindi mo kayong papakita rito eh. Okay na yan. Anong pinakamahabang kanta? O parang yung American Pie nyo. Di ba ang American Pie? 8 minutes. Ay na ano, parang yung Bohemian Rhapsody Oo, na parang ano. ganun, Yung tagal. papuri sa Diyos. Papuri Yung sa ba yung Diyos. pinakamatagal? Yung hindi ko na gagawin ngayon, pero kasi napakarami. Minsan kasi may balikan yan. Di ba? Tapos meron pa yung dramatic mo na. May joke sila daw ganun eh. Kala mo patapos na. Tapos bilang, tan 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 tan. Minsan pag fiesta ng simbahan, paano mo siya ginagawang in grande? Yung mga kanta kasi kailangan pag fiesta or mga Ibang version. special occasions, mga Easter, kailangan May violin. in grande. Oo. Ano, parang depende rin sa pagtugtog. Minsan pwede kasi yung sa piano yung lalagyan mo ng layering, yung parang pa-orchestra. Pwede rin mag-hire ako ng, hindi man hire, yung parang kung may marunong mag-violin, tama, yung mga flute, lalagyan din. Tapos, kasi usually, di ba, pag fiesta, pag misa na iba, isang choir lang yun nandyan. Ang gagawin mo, iga-grand choir mo. Na, Oo. so, Kasama yung ibang iba-ibang mga choir.